bago tayo makaramdam ng mainit at maalinsangan na panahon sa loob ng maybe after 2 weeks, ano po? Sa isang biyaya ng Panginoon at nagpa-abot siya ng ulan sa ating kalagitnaan. Hindi natin kailangan magbinyag sa ating mga tanim. Mga tanim, ano? At sa summer, araw-araw tayo magbibinyag, umaga at hapon para yung mga tanim natin ay makasurvive. At sa umaga ito, patuloy tayo magluwalhati at magdakila sa ating Panginoon. Bagamat walang bagong pinagkaloob ng Panginoon na visitor sa ating kalagitnaan, let's continue to pray na magdala ang Panginoon ng bisita sa ating kalagitnaan and give us courage na mag-invite sa mga kasamahan natin sa work o mga kaibigan natin na maisama natin sa ating kalagitnaan sa panambahan. Muli, may ang paalala lang sa atin tuwing Thursday, meron tayong prayer meeting. Wala tayong Zoom na nagagamit unless otherwise needed. Muli, next week, ang bilis ng panahon, ano? 21st, meron na tayong covenanting. So ipag-pray natin yung pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Prepare us. Pagpapangala, pagbigay ng pangalan ng ating iglesia. Ano bang magiging bagong pangalan ng iglesia natin? Na may magkasundo tayo at pagkaisahin ng ating Panginoon, ating puso't isipan. Sa covenanting na ito, maaaring mag-elect. So, let's earnestly seek God's guidance sa ating kung mayroon siyang ibinibigay na worker sa ating kalagitnaan. At yung ating preparation din sa ating sa Sabado dito sa ating sa kalagitnaan, and then sa Sunday na doon tayo magbabiyahe sa moonwalk, medyo malayo-layo. So yung preparation ng puso ng bawat isa during that day at makasama natin yung worship yung moonwalk community sa buong araw na yon. Ganon din yung preparation natin sa family camp, April 2 sa Holy Week. 3 araw yun hanggang Sabado. A blessing sa atin na nilagay ng Panginoon yung camp sa neighbor lang natin, ano? Sa Alfonso. So malapit lang. So we pray ang preparation ng bawat isa at ihanda tayo to meet our brothers and sisters all over the Philippines. Mabigyan natin ng time mabuo yung mga bagong friendship and fellowship sa mga kapatiran natin sa iba't ibang dako sa Pilipinas. Patuloy natin panalangin, ating kapatid si Barhari ay medyo masama ang pakiramdam, mamayang hapon pa siya makakarating. Yung may mga sakit din sa ating kalagitnaan, we noticed sa upuan may mga kapatiran tayong wala, so hindi natin alam yung kanilang kalagayan. So let's pray for them. Ang provision ng paghahanap ng trabaho ng ilan sa ating kapatiran at pasasalamat sa patuloy na ingat sa atin sa may mga trabaho ay sinusustain na Panginoon na yung trabaho natin ay hindi nawawalan ng business. Kaya tayo ay patuloy na binibigyan ng provision ng Panginoon at mayroon tayong naiuwing sahod sa ating family sa bawat araw ng sahod na binibigay sa atin ng Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan. No, yun yung mga bagay na small things na marahil natin na nineglect natin kasi we're working in a public place, secured yung ating tenureship. Pero kagaya namin sa call center, wala ho kaming security of tenure. Pwede pong bukas makalawa, bigla lang kaming ma-announce na, sorry ho, magsasara na yung account. Hanap kayo ng malilipatan. So sa ganun po, patuloy natin yung panalangin ang sustenance ng Panginoon sa atin, both spiritual life and ating sa financial na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. With that, tayo po ay magbasa at basahin natin ang Psalms 95 as we prepare ourselves to worship. Psalms 95, 1-7. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and songs. For the Lord is the great God, the great above all gods. In His hands are the depths of the earth,
and the mountains peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Come, let us bow down. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God, and we are the people of his pastures, the flock under his care. Sa ating nabasa, ipinaalalahan tayo nito sa umagang ito kung gaano kadlaki at kadakila ang ating Panginoon. At tayo ngayon kanyang tumatawag na kanyang mga anak. Lagi po nating alalanin that sa lahat ng mga cares of this world, we have to be reminded that we are the flock of God and He's taking care of us. Narapat lamang sa umagang ito na ibalik natin ang tamang panambahan. Ano man yung alalahanin natin sa baka may naiwang pransya doon sa bahay o ano man na possibly nakasaksak na umaagaw ng ating atensyon sa umagang ito. Let us focus our mind, our heart, our soul sa umagang ito na ibigay natin. Tunay na siya ay isang Panginoon na hindi natin kayang arukin kung gaano siya kadakila at gaano siya makapangyarihan, at nararapat lamang na yung buong puso at isipan natin na ipagkaloob natin sa Kanya sa umagang ito. Hiniling ang kapulungan na tumayo. Ito yung awit na awitin natin ay isang awit na nilikha ni Fanny Crosby. Ito ay na-inspire siya nung nakausap niya si isang minister na the Bowery Mission way back ng 1869. At nilikha niya itong awit ito nung siya ay mag-visit sa New York. At nagkaroon siya ng na-compel siya na isulat yung awit nito sapagkat nagtanong siya sa lugar na yon kung meron bang isang anak na nag-wander from his mother's teaching. And knowing may isang 18 years old nagsagot na, are you trying to talk to me? Am I that person? So, yun ay isang question lang. At nagkaroon siya ng burden na ang Panginoon ay kumilos. If maalala natin, meron tayong street preaching and we have the burden to preach the Word of God. And our purpose there is magtawag ang Panginoon. So, nalikha yung awit nito na nagfo-focus for the dying, bringing back the wanderer, offering grace sa Panginoon. At ito yung awit na nilikha ni Fanny Crosby, Rescue the Perishing.
worship you, Lord, in spirit and in truth. Nawa, Panginoon, sa umagang ito is bigyan niyo kami ng burden in our heart sa umagang ito, not just to worship you in spirit and in truth, bagkos magkaroon ng burden na yung mga anak namin, yung mga mahal namin sa buhay, na nandito sa aming kalagitnaan, ang buhay pa ngayon ay maigsi. And one day we wake up, merong isang pinsan, pamangkin, tito, tita, bata man o matanda na hindi na namin kayang maabot and the opportunity was lost. So muli, Panginoon, hiling namin na as we worship you in spirit and in truth, sa pagkilos niyo sa aming kalagitnaan at maging sa inyong lingkod na ginagamit sa umagang ito, magkaroon kami ng Panginoon ng isang pananaw na kami minsan ay isang wanderer sa lugar na ito, pero salamat at tumawag kayo sa amin. At naway, timodo sa aming puso, Panginoon, na magkaroon ng burden to minister to our loved ones. At ang mga kabataan, Panginoon, na nandito sa aming kalagayan, maging serious, Panginoon, isang pagpapala na mayroon silang family, mayroon silang nanay, tatay, lolo at lola na isang mananampalataya na dinadala sila dito sa kanilang kalagitnaan. Marahil ang puso nila ay hindi nandito sa umagang ito, pero isang pagpapala sa kanila pa yun, sa mga kabataang ito na nilagay niyo siya sa iglesyang ito upang makinig ng iyong masaganang salita. Panahon, Panginoon, upang magtanim kayo at magsibol ng punla sa puso nila. We pray, Lord, na kayo po ang kumilos, and may it be, Lord, na yung mga prayers ng mga magulang at mga lolo at lola, Panginoon, mga tito at tita, ay kumilos, Panginoon, at in due time, kayo po ang magkaloob ng kaligtasan. Muli, salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Ang iyong banal na Maestro ito ang manguna sa amin. In Christ's name, amen. Yung pangalawang awit na awit natin ay isang awit ng nilikha ni Wilbur Chapman, isang evangelist noong 1859 hanggang 1918. Ito ay na-inspired at nilikha mula sa Luke 7:34 na sinasabing ano itong Panginoong Kristo is a friends of sinners and tax collectors. Ito ay nagbibigay ng comfort and guidance sa atin, sa bawat isa na tayo nga kagaya ng awit might be a wanderer in this world, but there is indeed a Christ who is a friend for sinners. At ito ay mag-reflect nawa sa ating kalagitnaan sa umagang ito, na magkaroon tayo ng muli pag-reflect sa ating nakaraan, and may it drive our heart today to worship God more at magbigay ito ng burning spirit sa ating bawat isa na tunay na tayo ay nakakalapit sapagat ang Panginoong Kristo ang lumapit ng una sa atin. Muli, ang awit na ito ay Jesus, what a friend for sinners.
bukas po ang lahat sa Matthew 21, verse 18 to 32. Again, that will be Matthew 21, verse 18 to 32. Ako po ay bibasa sa wikang Tagalog. Verse 18, kinaumagahan habang pabalik na sina Jesus sa lungsod ng Jerusalem ay nagutom siya. May nakita siyang puno ng igos sa tabi ng daan, kaya nilapitan niya ito. Ngunit wala siyang nakitang bunga, kundi puro mga dahon. Kaya sinabi niya sa puno, hindi ka na mamumunga kailanman, at agad na natuyo ang puno. Namangha ang mga disipulo nang makita nila iyon, kaya sinabi nila sa Panginoon, paanong natuyo kaagad ang puno? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo at walang pag-aalinlangan ay magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos. At hindi lang yan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat at lilipat nga ito. Ano mang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin ay matatanggap ninyo kung may pananampalataya kayo. Bumalik sa templo si Jesus at habang nagtuturo siya, nilapitan siya ng mga namamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo at tinanong, ano ang otoridad mong gumawa ng mga ganyang bagay na ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad na iyan? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. At kapag sinagot ninyo, sasabihin ko kung ano ang otoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Kanino ang galing ang otoridad ni Juan upang magpabautismo? Sa Diyos o sa tao? Nag-usap-usap sila. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, bakit kayo naniwala kay Juan? Ngunit kung sasabihin namang mula sa tao, magagalit sa atin ang mga tao dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, hindi namin alam. At sinabi ni Jesus sa kanila, kung ganoon ay hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang otoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Verse 28, sinabi pa ni Jesus sa kanila ang talinhagang ito, ano sa palagay ninyo ang kahulugan nito? May isang tao na may 2 anak na lalaki, lumapit siya sa panganay at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ating ubasan at magtrabaho. Sumagot siya, ayaw ko po. Ngunit maya-maya, nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Lumapit din ang ama sa bunso at ganoon din ang sinabi. Sumagot ang bunso, opo, ngunit hindi naman niya ginawa. Sino ngayon sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Sumagot sila, ang panganay. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang mga maniningil ng mga buwis, ang mga babaeng bayaran, ay nauuna pa sa inyong makapasok sa katwiran ng Diyos. Sapagkat dumating na sa inyo si Juan na tagapagbautismo at itunuro na sa inyo ang tamang daan sa matuwid na pamumuhay, ngunit hindi kayo naniwala. Subalit ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay niniwala sa Kanya at kahit na nakita ninyo ito, hindi pa rin kayo nagsisisi sa mga kasalanan ninyo at naniniwala sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. And nais ko lang pong magpasalamat sa Panginoon kasi nung inaral ko po itong scripture reading this week, very lapat din po dun sa Sunday school na naipahayag kanina. And tong passage na to, short background lang po, nangyari siya nung Passion Week or nung araw, yung huling linggo ng Panginoon. Sa atin, mga Pinoy, tinatawag po nating Holy Week na nag-entered na sa Jerusalem, nagkinilens niya yung temple, and dito, itong pinakamensahe niya, kinonfronta niya yung kondisyon ng mga tao. Kung paano kinokompronta ng Panginoon ang mga kondisyon ng tao, panawagan ng Ebanghelyo sa kung paano sineselebrate ang Holy Week, ganun din po ang ginawa ng Panginoon dito. Kinonfronta niya ang Israel spiritual condition. And itong section na nabasa natin, nahati siya sa 3 part, yung cursing of the fig tree, yung question ng authority, and yung parable ng 2 sons. Hindi po ito disconnected na mga storya, kundi ito'y may pagkakaugnay-ugnay. Ang pinaka-message po nito is God judges fruitless religion and welcomes repentant sinners. Yung sa the cursing of the fig tree, nakita natin na yung fig tree nung ay walang bunga. Sa region po na yon, yung fig tree, dapat may bunga. Kaya nga po, igos Pero, nagtataka, leafy tree siya, pero bakit walang bunga? So, walang bunga siya, and sabi nga po ng Panginoon, may no fruit ever come from you again. So, eto po and ang nangyari doon, nag-wither siya immediately. So, pagpapakita to
ng ang activity ng mga tao, 'di ba? May mga sacrifices, may mga temple activity, outward kumbaga, pero walang spiritual or walang bunga. And walang tunay na bunga. And dahil dito, nag-pronounce ng judgment ang Panginoon. Religion without true repentance ay nagdudulot ng judgment. Sumunod naman, 'di ba? Nabanggit nga din dito po na yung sa mga disipulo na if you have faith and do not doubt, yung fruitless religion, nagwi-wither siya, pero ang tunay na pananampalataya ay nagpapasakop at nagtitiwala sa Panginoon. So ang pinaka-issue po dito ay yung kanilang pananampalataya. Yung sumunod, ang pinaka naging issue dito ay yung pagpapasakop sa otoridad, which is ang authority. Napakaganda nga po kung paano sumagot ang ating Panginoon, di ba? Kasi kung i-claim na siya ang authority, i-accuse siya ng blasphemy. Kasi bakit mo kailangang sabihin, which is may karapatan naman ang Panginoon, Hesus Kristo. So ang counter question niya, si John the Baptist ba, from heaven, yung baptism niya, from heaven or from man? So ang na-expose nun, ang sagot nila, hindi po alam. Ang na-expose nun yung puso ng mga tao kasi, 'di ba, ang pagpapakita nito, we do not know, iniiwasan nila yung tanong na yon kasi kapag nalaman, makikita doon na yung mawawala sa kanila yung control, nire-reject nila ang Panginoon because yung submission o yung pagpapasakop magkakos ng control. And yung panghuli, yung parable of the two sons, yung isa sinabi, 'di ba, hindi ko gagawin, nagsisi at ginawa. Yung isa naman, gagawin ko po pero hindi naman ginawa. So, sino ba ang tunay na gumawa? Yung una. So, eto, pagpapakita po dito na yung mga tax collectors and yung prostitutes go into the kingdom before you kasi nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Pero yung mga leaders, nakita na nila, malinaw na sa kanila, plain and concise, makikita mo kung ano nakalagay sa law, pero hindi nila ginagawa at sinusunod. So, malinaw po itong tatlong kwento na iisa ang mensahe. Yung fig tree, fruitless religion, ginajudge po kung walang tunay na bunga, ang lahat walang kahulugan. Ang mga authority naman, ang tunay na authority na ni-reject, kailangan po nating magpasakop sa ating Panginoong Hesus. At yung words without obedience, walang saysay. True obedience, ang tunay na pagpapasakop ay pinaka-importante kaysa sa ating sakripisyo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa matapat na paghahayag at pagbabasa ng inyong salita ngayong umagang ito. Tunay, Panginoon, na kayo ang Diyos who has the authority at kayo ang Diyos na hindi na-impress lamang sa appearance, katulad ng puno ng igos na mayabong sa dahon ngunit walang bunga. Nawa, Panginoon, na hindi kami maging katulad ng fig tree na mayabong lamang sa panlabas ngunit fruitless. May we also be not like the religious leaders na religious lamang subalit unbelieving, at gayon din na kami ay maging katulad ng repentant sinner na nabanggit sa inyong salita, na kami may tunay na pag-turn, may tunay na pag-obey, at gayon din na tunay na nanampalataya sa inyo. You are the God who is omniscient, omnipresent, and omnipotent, at kayo ang authority dito sa mundong ito. May we see that, and as we worship you today, naway kami rin ay mag-worship sa iyo with reverence, with godly fear. Makita namin na kayong Diyos na patuloy na nagsusustain sa gawain dito sa Herald. And we pray, Lord, every step of the way ng mga susunod naming gagawin, especially the covenanting this coming Saturday, na kayo po ang manguna sa amin, i-guide nyo yung aming mga puso na hindi ito maging self-centered. Ang lahat ng aming gagawin nawa ay naayon sa inyong salita. Gayon din, Panginoon, na samahan nyo kami sa lahat ng mga gawain namin ngayong umagang ito, naway kayo lamang maitaas at mapapurihan. Patuloy rin naming pinapanalangin yung aming mga kapatid na may mga karamdaman. We pray for Brother Harry na may sakit ngayon. Kayo pong magpalakas sa mahinang parte ng kanyang katawan. Gayon din sa
mga kapatiran namin na may mga karamdaman, naway bigyan niyo po sila ng kalakasan at gayon din na makapakinig pa rin po sila ng inyong salita through the recording online. We also thank you. We give thanksgiving for another year na pinagkaloob nyo kila Brother Ramon at Sister Marisa. Salamat sa pag-sustain nyo sa kanilang marriage. And we pray, Lord, na maging kagamit-gamit yung kanilang relasyon upang maging buhay na patotoo ng relationship ni Christ sa kanyang church, just like what you have taught us sa aming Couples Fellowship last Friday, which we also give thanks. Kami napaalalahanan, Panginoon, na yung union ng mag-asawa ay patotoo rin sa, or nagpapakita rin sa union of the Triune God. And we pray, Lord, sa lahat ng mga upcoming activities, Panginoon, na hindi ito maging mechanical lamang, hindi lamang ito maging source of compliance, bagkus, Panginoon, ay magdulot ito sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Gayon din na kilusin nyo yung puso at isipan ng bawat isa na maging zealous kami sa pag-share ng inyong salita. May we also be encouraged na patuloy na mag-share ng inyong mabuting balita sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kamag-anak na wala pang tunay na pagkakilala sa inyo. Bagamat hindi instant yung kasagutan sa aming mga panalangin patungkol sa kanilang kaligtasan, naway bigyan nyo kami ng patience upang sila ay bahagianan ng inyong mabuting balita. Maraming salamat muli at lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Para po sa ating offering and preparation na rin for our worship, hinihilin po tumayo ang bawat isa. Awitin pa natin yung isang awit na isinula, hindi alam yung writer noong 17th century. Ito'y in a tune ng God Save the King. Sabalit ito ay kahintulad ng tonong ito, inawit. One of the history nito ay nung mayroong revolution sa United States. Being a colonizer, pinaawit ng isang British na general yung kanyang na-captured na mga Christian soldiers ng United States of America. And sa halip na kantahin nila yung God Save the King, they sing this same tune hymn, Come Thou Almighty King.
kami patuloy na lumalapit sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, sa inyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa iyong masaganang biyaya na provision sa amin at binabalik namin sa inyo yung bawat isang handog sa inyong kalagitnaan na may magamit ito, Panginoon, for the glory of your name and maging sa ministry ng kalagitnaan ito. Hiling namin, Panginoon, ang patuloy niyong pagkilos at pag-iingat sa bawat isa, Panginoon, sa pinagkaloob niyong trabaho sa bawat isa. Patuloy namin hinihiling, Panginoon, ang sustenance nito upang patuloy kami makapaglagay sa inyo ng matapat at walang inaalala, Panginoon. At salamat, Panginoon, na hindi kayo nagkulang. Laging ang hapagkaanan ng bawat isa ay laging mayroong pagkain. We wake up every morning na meron kami nakakain at hindi kami naghihikaos. Tunay pa kayo, Panginoon, ay matapat. You never let a faithful na tahanan na mawalan ng provision sa hapagkainan. At sa Panginoon, kung paano yung kami binabayaan sa bawat araw, kami kakain, Panginoon, ng aming spiritual life na pagkain. Ito ay isang hapagkainan din, Panginoon, upang mabusog ang aming spiritual na pangangailangan. We pray, Lord, na kumilos kayo at naway ang dakilang Panginoong Jesucristo ang mahayag sa kalagitnaan nito at magbunga ito ng katapatan sa amin and magbunga ito ng kaligtasan sa mga hindi pa nakakapagkilala sa inyo. Muli, kumilos kayo, Panginoon, at aming lingkod na inyong gagamitin sa umagang ito. Kayo pong manguna sa kanyang kalagitnaan, kayo ang madakila at ang mga salita na lalabas sa kanyang mga bibig, Panginoon, ay salita ng galing sa inyo. We pray, Lord, na yung banal na Espiritu ang lumukob sa bawat isa, maging sa aming kapatid na magsasalita sa kalagitnaan nito. Sa inyo, Mama, lahat ang luwalhati at papurit pagsamba. In Christ's name. Magandang umaga po sa bawat isa at na-miss po namin kayo after 2 weeks po dun sa MCBC. At ngayon po, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Philemon na iniwan natin from our sermon series, I think 3 weeks ago. So yung tulad nung napag-aralan po natin 3 weeks ago, yung Philemon ay isang maikling sulat lamang ni Apostol Pablo kay Philemon at makikita natin na ang sulat na to ay may 25 verses lamang. Maikli pero sobrang bigat kasi yung topic niya ay hindi lang doctrine kundi it also talks about relationship. At kung titingnan natin real talk, marami pong Kristiyano ang okay sa theology pero sablay sa relationship sa mga kapwa Kristiyano. And we also echo John Calvin when he said, we cannot love God without loving our brethren. At isa yun sa mga magiging highlight din ng ating pag-aaral ngayong umagang ito. Nasa pangatlong sermon na tayo out of the 4 original sermon series sa Philemon. Pero nung inaaral ko po ito, nakita ko na even yung final greetings it can stand on its own. Parang may mga matututunan din tayo doon. Kaya magiging 5-part series to. So yung unang pag-aaral natin, A Faith at Work, I would like to coin it the A series kasi puro A. So yung una, A Faith at Work. Pangalawa, yung A Mediator that Appeals. At ngayon, A Relationship Redeemed. So that's why itong ating sermon series, it's more than just concept. Hindi lamang po ito patungkol sa puro concept, kundi patungkol din sa application. At isang maikling pagbabalik mula sa Philemon 1-7, makita natin doon na sinet ni Paul yung gospel atmosphere. Nag-talk si Paul or Paul talks about grace and peace. At doon pa lamang sa opening ng Philemon, inintroduce ni Paul yung kanyang sarili bilang a prisoner for Christ. At kaibang-kaiba po ito kung paano niya pinakilala yung sarili niya sa ibang epistles. And it is a picture of Apostle Paul na still in chains pero nag-evangelize or nag-shepherd pa rin po siya. And Paul talks about faith toward Jesus, love for all the saints, at sinabi pa niya kay Philemon na the hearts of the saints have been refreshed through you. In other words, Philemon has a reputation of love. At inilatag ni Apostle Paul yung gospel atmosphere bago niya iharap yung isang
mabigat na request kay Philemon. At ano yung request na yon? At dito na lumitaw yung tension ng book na may character na nabanggit, si Onesimus, na dating alipin ni Philemon na tumakas at may naging matinding kasalanan at may conflict kay Philemon. Kaya dun sa nakaraan natin pag-aaral sa Philemon 8 to 11, Paul starts yung mediation. He could command, again, na bigyan diin natin na pwede siyang mag-command kasi may authority siya, pwede niyang i-assert yung authority niya. Pero iba yung ginawa niya, he appeals for love's sake. He calls Onesimus my child. Makikita natin dun yung adoption language, and then he testifies na si Onesimus is formerly useless pero ngayon ay useful na. Paul made a wordplay dahil nga ang ibig sabihin ng pangalan mismo ni Onesimus sa Greek language ay profitable, o sa Tagalog, synonymous din sa useful sa Tagalog, pakinabang. So kahit i-check natin yung ginamit na Greek word sa verse 11, it also contains yung word na Onesimus. Pero ang goal ni Paul, kaya niya sinulatan si Philemon, is not to win an argument, kundi ipakita na ang ebanghelyo, the gospel, reshapes how Christians treat people who failed them. Sa Philemon 8 to 11, we saw how gospel mediation looks like. It is authority exercised with love, authority na hindi po namimilit. Pangalawa, it is adoption that redefines identity, adoption without denial. At pangatlo, it is an appeal that believes grace truly transforms. Again, Paul could have commanded, but he appealed with love. Paul could have shamed, but he called Onesimus my child. He could have focused on the past, but he highlighted grace at work. So by the time na nandito na tayo sa verse 12 to 16, the question is no longer, can Onesimus change? Kasi na-establish na po natin yun dun sa previous na pag-aaral natin. Na-establish na natin nung nakaraan kung paano siya binago ng Diyos. Ang tanong ay hindi na can Onesimus change. Ang question na ngayon is, will Philemon receive him the gospel way? Samahan niyo po ako sa aklat ng Philemon. Kung may hawak po tayong mga Biblia, makibuklat po tayo sa Philemon. Sama-sama po nating basahin ang verses 12 hanggang 16. Babasahin ko po in English Standard Version, Philemon chapter 1, verses 12 to 16. And we read, verse 12, I am sending him back to you, sending my very heart. I would have been glad to keep him with me in order that he might serve me on your behalf during my imprisonment for the gospel. Verse 14, but I preferred to do nothing without your consent in order that your goodness might not be by compulsion but of your own accord. Verse 16, for this perhaps is why he was parted from you for a while, that you might have him back forever, no longer as a bondservant, but more than a bondservant, as a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po muna tayo at hilingin ang tulong ng Panginoon. Panginoon naming dakila, kami ay humihingi ng tulong sa mga sandaling ito. Kami, Panginoon, ay samahan nyo sa aming pag-aaral patungkol sa Philemon. Kami, Panginoon, ay mahina, and nawa ay ilayo nyo po kami sa anumang kamalian, bigyan nyo kami ng guidance, at nawa ay maihayag ng buong katapatan ang inyong salita ngayong umagang ito. Maligtas din po kayo ng aming mga mahal sa buhay na wala pa pong tunay na pagkakakilala sa inyo, gayon din na maging guide ito sa amin, sa aming paglakad bilang mga Kristiyano. Maraming salamat, lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so nung pong 19th century, nung na-abolish yung slavery, kasi ito yung picture din nila Onesimus at ni Philemon. So nung 19th century, nung na-abolish yung slavery, we would say na isang pirma lang yung nangyari na yun sa batas. Pero hindi po ibig sabihin nun na after nung pinirmahan yung batas na yun, na agad nabago yung puso ng mga tao. Nung January 1, 1863, inilabas ni Abraham Lincoln yung Emancipation Proclamation, at noong 1865, tuluyan pong
tinapos ng 13th Amendment ng Saligang Batas ng US yung slavery sa United States. At mas maaga pa doon naman sa Europe, 1833, mas maaga, tumulong naman si William Wilberforce para maipasa yung Slavery Abolition Act sa Britain. And kung titignan natin, legally, free na yung mga dating alipin. Wala na po silang amo sa ilalim ng batas. Freedom was declared, pero yung mga relationships had to be relearned. Freedom was declared, pero ang mas mahirap na laban hindi natapos nung pinirmahan na yung batas. Yung mas mahirap na laban nangyari nung pagkatapos pirmahan yung batas, kasi nagsimula yon nung napirmahan yung batas, dahil yung mga dating master, kailangan nilang matutong tumingin sa mga dati nilang slave hindi bilang property. Paano mo na titignan yung dating alipin? Paano mo titignan yung mga dati mong slave? Property pa rin ba yung tingin mo doon o kapantay mo na? Again, laws can change overnight, but relationships take time to heal. At ganyan din yung tension dito sa Philemon 12 to 16. Sa verses 12 to 16, makikita natin yung puso ng sulat na hindi naglulunsad si Paul ng political revolution. Wala siyang manifesto laban sa Roman slavery system. Pero mas malalim po yung ginagawa niya. He is planting a gospel revolution sa loob ng relasyon ni Philemon at ni Onesimus, isang master at slave din. So dito natin makikita yung isang relationship redeemed not by law, not by force, but by grace. Kaya yung pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umagang ito ay relationship, or a relationship redeemed. So a relationship redeemed. At bakit redeemed? Because we're not just talking about restoring their past relationship bilang master at servant. We are talking about redefining yung kanilang relationship. And what does that mean? Yan po yung aalamin natin ngayong umagang ito, a relationship redeemed. At may tatlo po tayong punto sa pag-aaral na to, 3 R, para mas madali nating masundan. Una, returning. Pangalawa, receiving. At pangatlo, redefining. At para mas madali po nating masundan pa, titignan rin natin yung bawat punto on a perspective. Dun sa unang punto, returning, we would put a lens on the offender, which is kay Onesimus. Dun sa pangalawang punto, receiving, we would put a lens sa offended party naman, which is si Philemon. At pangatlo, redefining, we would put a lens sa kanilang dalawa, kay Onesimus at kay Philemon, at sa relationship nilang dalawa as appealed by Paul. So tutungo na po tayo dun sa unang punto, which is returning. Sasakupin po nito yung Philemon 12 to 13. Sabi doon, I'm sending him back to you, sending my very heart. I would have been glad to keep him with me in order that he might serve me on your behalf during my imprisonment for the gospel. Sa verse 12, sinabi ni Paul, I am sending him back to you, sending my very heart. And that is a strong statement. Sa panahon nila, again, yung runaway servant, pwedeng ituring yan na disposable, parang pwedeng palit na lang, or itapon na, or even worse, tapusin na, because there are even provisions for the master para patayin nila yung mga servants na nagkasala. Prerogative ng mga master kung ano yung mangyayari sa mga servants or sa mga alipin. Pero Paul refuses itong mindset na to. Para kay Paul, si Onesimus ay hindi po item, hindi lang siya kaso, hindi lang siya statistic, kundi sinabi niya, si Onesimus is my very heart. At dito kailangan natin pangalanan si Onesimus as he truly is in the story. Sino ba si Onesimus in this narrative? Onesimus is the offender. Yung taong nagkasala laban sa kapatid at nagdulot ng injury. Kahit hindi detalyado sa verses 12 to 13 yung buong backstory, pero yung flow ng letter makes it clear na merong nasirang tiwala, meron pong loss, may naging offense, kaya po siya tumakas at lumayo, o tumakas siya kay Philemon. Maraming ang commentators believe na nagnakaw po itong si Onesimus. So itong returning, yung unang point natin ay hindi lang yung pagbabalik niya bilang siya, hindi lang yung pagbabalik niya physically, itong pagbabalik niya ay repentance embodied. Bumalik siya in repentance dahil na-realize niya na yung may totoong offense, na totoong offense yung ginawa niya. Hindi lang misunderstanding yung nagawa niya, hindi ganun-ganun lang, hindi lang
hindi pagkakaunawaan yung nangyari, kundi kasalanan na may kailangang harapin. At yan yung one great evidence of true repentance, returning to practice the duties which have been neglected. Kasi dati, nung sa unconverted state ni Onesimus, anong ginawa ni Onesimus? Tumakas siya, di ba? Onesimus withdrew to his master's injury. He chose escape over responsibility. Pinili niyang takasan. Pero ngayon, after grace found him, he is now willing and desirous to return to his duty. Masasabi ko that Matthew Henry nails it. Sabi ni Matthew Henry, Christianity does not do away with our duties to others, but directs to the right doing of them. Dagdag pa ni Matthew Henry, sa komentary niya sa bahaging ito ng Philemon, sabi niya, true penitence will be open to admitting their faults. So meaning, grace doesn't cancel responsibility. Grace reorders responsibility. Hindi na siya bumabalik. Hindi na bumabalik si Onesimus para protektahan yung image niya. Pwede, kasi kung iisipin natin, pwede naman na nagstay na lang siya doon sa place kung nasan din si Paul. Pwede naman din siyang magtago na lang na hindi na magpakita kay Philemon at magsimula na lang siya ng bagong buhay kasama si Paul or bagong gawain kasama si Paul dun sa lugar kung saan sila nagkita. So dun maganda yung image niya, walang taint, walang bahid dun sa lugar na hindi tainted yung kanyang testimony. Pero hindi. Bumalik siya, hindi na siya bumabalik to protect yung image niya. Bumabalik siya because his conscience is awakened and he wants to walk in the light. Pero Brother Jake, mapapatunayan ba tayo, sure ba tayo na bumalik talaga si Onesimus kay Philemon? At tinanggap ba ni Philemon si Onesimus? Tingnan po natin yung verse 12. I would say na mas na-capture ng King James Version itong verse po na ito. Kaya babasahin ko in King James Version sa Philemon 12, whom I have sent again, thou therefore receive him, that is mine own bowel. So yung Greek word na ginamit dito ay anepempsa, ibig sabihin completed na yung action. It simply presents na yung action is a complete event. And that's why naniniwala po tayo na dala-dala ni Onesimus yung letter na to nung bumalik siya kay Philemon. And many Bible scholars and commentators believes the same, na bumalik siya, pinabalik siya ni Paul kay Philemon, kaya sobrang aligned din po ito sa Proverbs 28:13. Sabi sa 28:13, he who confesses and forsakes will obtain mercy. And again, the gospel doesn't teach us na magtago tayo or to hide better. It teaches us to return humbly and to confess truthfully kung may mga pagkakasala man tayong na gagawa. At ganun din yung grasya ng Panginoon. Grace, again, doesn't cancel yung responsibility sa ating mga mananampalataya. Hindi ako makaka-attend sa grasya ng Panginoon, makaka-attend din ako sa grasya ng Diyos, ma-overcome ko yung besetting sin na yan, katulad ng mga example kanina sa ating Sunday school. Sa grasya ng Diyos, makakapag-share din ako ng salita ng Diyos sa mga kamag-anak ko. Pero ilang taon na ba to? Ilang taon na yung pinanghahawakan nating statement na para bang ang hina ng grasya ng Diyos. And may we not see grace na para bang ang hina ng grasya ng Diyos. We have a responsibility. Grace does not cancel yung responsibility natin, mga kapatid. So dito rin sa verse 13, makikita pa natin yung another layer. Gusto sana ni Paul na manatili si Onesimus with him while he's in prison, because Onesimus is now genuinely helpful or useful. Pero Paul doesn't choose convenience over reconciliation. Hindi niya pinili yung mas madali para sa kanya kasi pwedeng ayun yung piliin niya, pagstayin niya na lang si Onesimus kasi ito si Onesimus, mas makakatulong na to sa akin, makakatulong ko to si Onesimus dito sa lugar namin. But the gospel doesn't keep the repentant hidden. It sends him back to make peace. At hindi lamang po ito sentimental, it is truthful, costly, pero hopeful. At dito rin helpful yung Reformed anchor natin sa Westminster Confession of Faith, 15.3. It reminds us that repentance is necessary, not
as payment, but as the path a pardoned sinner walks in. Again, napakaganda. Repentance is necessary not as payment, but as the path a pardoned sinner walks in. Kaya yung returning ni Onesimus ay hindi para i-earn yung forgiveness, but it is the fruit of a changed heart. Hindi ayun yung initial motive niya. It is not really para ma-clean yung image ko. It is not mainly to earn forgiveness. Makita natin na yung part na yon was just the fruit of a changed heart. And think of the prodigal son. Hindi lang siya na guilty, he returned and confessed. Samahan niyo po ako sa Luke 15:21. Again, Luke chapter 15 verse 21. Sabi po doon, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. And that's the posture. I sinned, I ran, I'm back, not with excuses, but with confession. And that's, I would say, Onesimus vibes. Better illustration, kung siguro sa age na to, let's say, isipin natin isang tao, isang kaibigan na nakagawa ng kasalanan sa atin. Let's say, nakakrack ng cellphone natin, di ba? Na kaibigan natin. Tapos ang ginawa niya, tinago niya yung cellphone, tapos umiwas na siya, nag-ghost na siya, hindi na siya nagpakita kasi ayaw niyang mapagalitan siya or ayaw niyang magbayad. Pero after a while, his conscience won't let him sleep. So, he shows up, hawak yung phone, hawak yung pambayad, kahit hulugan, at sinasabi niya, bro, kasalanan ko to. I ran kasi natakot ako, pero I'm here to make it right. In that moment, yung pagbalik na may confession at willingness to face consequences, hindi yan natural sa isang tao. Man is totally depraved by nature. Kung may tao na makikita niya yung pagkakasala niya, kung may tao na makikita niya yung sin niya, if a person will admit to his sin, that is grace at work. At ganun din si Onesimus, he returns not just because Paul told him, but because he now understands the weight of his offense and the beauty of doing what is right. And we could confidently say na hindi naman din ito pinilit si Onesimus kasi knowing Paul's language na hindi niya ina-assert yung authority niya, but he is appealing with love. So hindi rin pinilit itong si Onesimus. At dito rin natin makikita yung gospel turn on how Jesus didn't reconcile us by sweeping sin under the rug. He carried our sins to the cross. Kaya gospel returning is costly yet hopeful. Bakit? Dahil Christ already paid the deepest debt. Yung pinaka malalim nating pagkakautang at katulad ni Onesimus, yung grasya ng Diyos now empowers us to face yung mga earthly debt natin. Kahit shameful yan, kahit costly yan. And going back sa title ng ating pag-aaral, it is a relationship redeemed, hindi relationship managed, hindi relationship merely tolerated or merely tolerated na relationship. Kasi sa Philemon 12-16, Paul moves from Onesimus' change to the relationship must be remade in Christ. Kaya ayun po yung makikita natin na yung returning ni Onesimus is hindi lang ito dahil gusto niyang linisin yung kanyang pangalan, kundi may working of the Holy Spirit. It is grace at work. That's why Onesimus is returning because nakita niya yung kanyang pagkakasala. And then we go to point 2. Kung dun sa point 1, nakita natin si Onesimus as the offender na bumalik with real repentance. Dito naman sa point 2, which is receiving, makikita naman po natin na andyan si Philemon as the offended brother. At we will highlight yung mga yung verse 14. Kung titignan natin siya, yung may karapatan na magsabi na etong taong to may ginawa to sa akin or may nawala, may nasira. Grabe yung ginawa nitong taong to sa akin. And honestly, that's where most of us struggle. Kasi madaling mag-preach ng forgiveness, pero kapag ikaw na yung nasaktan, iba na yung bigat. Kaya sobrang wise ng approach ni Paul sa verse 14. Sabi niya, I preferred to do nothing without your consent, not by compulsion, but of your own accord. And
Paul refuses manipulation. Hindi niya wine-weaponize yung authority niya. He refuses to force a good ending na ifo-force niya lang para maging okay na kayo. And madalas nangyayari yon that sometimes authority would just force a good ending, pero ang reality is hindi talaga maayos. Pero why? Bakit hindi ina-assert ni Paul yung authority niya? Bakit nire-refuse ni Paul na i-weaponize yung kanyang authority? Why? Because gospel receiving is not mere compliance. It must be willing. Why? Because receiving that is pressured becomes performance only. Performance lang yon kung pressured, kung napilitan lang magpa-member, kung napilitan lang magbigay dahil nag-guilt trip si pastor, o napilitan lang maitumba kasi na-pressure dahil lahat natumba siya lang yung hindi. So, then, kung ganun, kung pressure lang, what will follow next? Then, what will follow is just performance for show lang. And I hear the same stories, lalo yung mga galing Pentecostal, they spoke tongues, pero once na ma-realize nila na hindi pala biblical yon, doon nila ma-realize na performance lang pala yung ginawa nila that time. Na for show lang pala yung pagtumba nila that time. So, ganun. And receiving that is pressured becomes performance, but receiving that is willing becomes worship. And Paul is guarding yung integrity of gospel obedience na, Philemon, I want your goodness to be real. Hindi dahil napilitan ka, kundi dahil grace has moved your heart. At dito rin pumapasok yung crucial gospel instinct, lalo na para sa offended. Sabi again ni Matthew Henry, when we speak of the nature of any sin or offense against God, the evil of it is not to be lessened, but in a penitent sinner, as God covers it, so must we. So again, as God covers it, so must we. At ang linaw, hindi natin miniminsan yung kasalanan, hindi po natin wina-water down yung kasalanan. Truth stays truth. Pero kapag ang repentance ay totoo at ang Diyos ay nag-cover na through Christ, the offended is called to reflect the same gospel covering. Hindi ito ignore the offense. It's, I will deal with it truthfully, but I will not hold it over you forever bilang condemnation. And that's the difference between worldly tolerance and gospel receiving. Worldly tolerance says, sige na nga, ayos na yan. Diba? Sabi natin kanina, magpo-force lang ng good ending. Pero gospel receiving says, I welcome you under mercy because Christ welcomed me. At yung mga biblical support dito sa ating pag-aaral, consistent po ito sa New Testament ethics. Sabi sa 2 Corinthians 9, verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So again, not reluctantly or under compulsion. So even in giving our offering, if it is willing, it becomes worship. Instruction din sa mga elders, sabi sa 1 Peter 5, verse 2. 1 Peter 5, verse 2, sabi po doon, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. And again, God loves willing obedience. And here's yung Reformed anchor then na nagpo-protect ng both sides. Sabi sa LBCF 1689, chapter 21, paragraph 2, God alone is Lord of the conscience and hath left it free from the doctrines of commandments of men which are in anything contrary to his word or not contained in it. So meaning, even yung mga apostolic authority must not crush yung conscience into fake goodness. Yung tunay na gospel obedience rises from a heart na pinaghaharian ni Kristo, hindi from coercion, hindi from fear, hindi lang rin para image management. Kasi even sa mga corporate, nandyan yung tinatawag na na image management na kailangan you are asserting your authority. Pero yung obedience, yung gospel obedience, hindi to mula sa puso na coerce, na may takot, or ang motive lang is image management. Yung tunay na gospel obedience rises from a heart na pinaghaharian ni Kristo. And again, I've heard
stories from the brethren that they've witnessed people being manipulated by music, by manipulated through altar calls, through guilt tripping ng preacher, and they've seen people respond to it for just show or for just performance. At pero yung gospel receiving looks different. Yung leader would say, what you did was wrong and will address what needs addressing, but I will receive you as someone being changed by grace. And that is what willing receiving looks like. Hindi naive, hindi soft sa kasalanan, pero warm with mercy. And when Philemon receives Onesimus rightly, nagbabago pati yung buong household. Sabi nga ng isang commentary, religious servants are treasures in a family. So bakit religious servants are treasures in a family? Kasi yung grace, nire-reshape niyan yung character. Kapag totoong binago ng biyaya ng Diyos yung isang tao, nag-iiba yung priorities ng tao na yan. Nag-iiba yung paraan ng paglilingkod, nag-iiba yung ugali, yung dating pabigat nagiging pagpapala, yung dating problematic nagiging trustworthy. So si Philemon hindi lang pinapakisuyuan na itolerate ang isang runaway slave na bumalik. Inaanyayahan siyang kilalanin kung ano ang ginagawa ni Kristo sa taong ito. A changed character that can now serve and bless. Kaya importante po kay Paul yung willingness, kasi kung napilitan lang si Philemon, walang totoong redemption sa relationship. Wala rin totoong reconciliation. Yung coerced welcome cannot produce a redeemed relationship. Yung gospel-shaped welcome lamang yung may ganitong kapangyarihan. Kaya gusto rin nating i-highlight na ito yung punto ng verse 14. Gusto ni Paul na ang response ni Philemon ay of your own accord. Ibig sabihin, kapag binuksan niya yung pinto, hindi dahil na-corner siya, hindi dahil napahiya siya, kundi dahil na-persuade ang puso niya ni Kristo. In short, again, in the lens of the offended, yung offended brother receives willingly because the gospel taught him how he himself was received. Kaya may we contemplate sa bagay na to, kapag may influence ba tayo, paano ba tayo mag-lead? Di ba, pinipilit ba natin yung mga tao by pressure, or is it through patient gospel persuasion? Minsan kasi may ganito po tayong tendency na gusto natin ng instant. At gusto natin ilagay yung lahat ng bagay sa sarili nating kamay. But the truth is, hindi po natin hawak ang puso ng mga tao. What we can do is to be patient in gospel persuasion. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So let's be patient with gospel persuasion. Kung may anak tayo, meron tayong kapamilya na wala pa sa Panginoon, dalhin natin sila ng dalhin dito. Kung may ayaw makinig, sharean natin sila pa unti-unti. May kapatid tayo na talagang right off the bat, sinabihan siya na wag mo na kaming itry i-persuade sa Baptist na yan. Pero the encouraging part is madami po sa mga kamag-anak, marami sa asawa, sa mga magulang, anak ng madaming Kristiyano ang nagsabi na rin yan. They've said, mamamatay na akong Katoliko, pero may mga kasama po tayo na ganun. So we encourage that brother na kahit sinabi na wag mo na kaming idamay diyan sa Baptist na yan right off the bat, pwede mo pa rin silang sharean paunti-unti. Again, that's part of the patient gospel persuasion na sinasabi natin. Umasa tayo sa grasya ng Diyos, pero tulad na sabi kanina, grace does not cancel our responsibility. Kapag ikaw ay tinawag rin magpatawad o tumanggap uli, ano yung motivation mo na tatanggapin mo na lang ba yung isang nagkasalang brother para matapos na, o dahil pinalambot ni Kristo ang puso mo? Again, yung pagtanggap ni Philemon kay Onesimus becomes a test of gospel maturity. Kakapit ba ako sa rights ko? Kasi pwede akong mangarapatan, may karapatan ako. Master ako ni Onesimus, slave lang yan. Isa pa, nagkasala yan sa akin ng batid. Hindi, pwede siyang mangarapatan, pwede siyang kumapit sa right niya. O pwede niya na lang i-mirror yung mercy ni Kristo. And again, ayun yung another test of gospel maturity, na kakapit ba ako sa rights ko o i-mirror ko ang mercy ni Kristo. Kaya again, as we go to the gospel turn, na makikita natin hindi rin tinatakot ni Jesus
yung mga makasalanan na papasok sa kaligtasan, inaanyayahan niya. Sabi ng Panginoon, come, gospel receiving is free because grace was free. At kapag naalala mo kung paano ka tinanggap ni Kristo, na undeserving, broken, guilty, doon mo maiintindihan kung bakit kayang tanggapin ni Philemon si Onesimus ng bukal sa loob. Kasi ang ginagawa lang niya ay pinapasa lang niya yung awa na una niyang tinanggap kay Kristo. And then we go to the last point, which is redefining. We zoom out at ngayon sasagutin natin paano nagiging a relationship redeemed yung story ni na Philemon at ni Onesimus. Dito sa verses 15 to 16, si Paul hindi na lang nag-uusap about actions or nangungusap about actions. He goes deeper. Hina-highlight niya dito yung identity at providensya ng Panginoon. He says, perhaps this is why he was parted from you for a while, that you might have him back forever. So pansinin natin yung perhaps, hindi niya minamaliit yung kasalanan at hindi rin niya sinasabing good yung pagtakbo ni Onesimus or pagtakas sa kasalanan, pero he is confessing a bigger reality that God can redeem broken chapters. Minsan, hindi natin alam bakit pinayagan ni Lord yung isang painful separation, pero sa kamay niya, even ugly detours can become the road to restoration. Parang sinasabi ni Paul na, Philemon, this wasn't just random tragedy. God can turn a for a while into a forever. Kaya nga sabi niya doon, di ba? He was parted from you for a while that you might have him back forever. And ayun ay providensya ng Panginoon, not excusing sin, but overruling sin with grace. At dinarap niya yung bomb. Sabi niya sa verse 16, no longer as a bondservant, but more than a bondservant, as a beloved brother in the Lord. And that praise in the Lord says a lot kasi ito yung moment na officially redefined yung relationship nila. Onesimus is not just a returned labor, hindi na lang siya returned servant. He is now a beloved brother, a new identity that demands a new way of receiving, of speaking, and relating. At dito natin makikita yung redemption, not merely nagbalikan sila, of course not in a romantic sense of course, pero nagbago yung terms ng relationship nila. Hindi na siya governed by social rank alone, hindi na servant at master, it is now governed by Christ's lordship. Hindi na master-servant relationship, hindi na rin offended and offender, kundi ano? And that's why this sermon is called a relationship redeemed, because redemption doesn't just restore proximity. Hindi lang to dahil nagbalik si Onesimus at mas malapit na si Onesimus technically or physically kay Philemon. Hindi lang ito about that. Redemption doesn't just restore proximity, it restores fellowship under Christ. At para mas maramdaman natin yung bigat nito, remember yung historical backdrop na sinabi natin sa introduction, yung that slavery was widespread nung panahon na to, or even in the Roman Empire during this time. Normal ito sa society noon, at yung mga Kristiyano that time, wala naman silang political power para i-dismantle itong system overnight. Pero pansinin natin na hindi ini-ignore ni Paul yung realidad. Hindi siya nagpe-pretend na walang slavery. Pero, anong ginagawa niya? Binabago niya yung relationship sa loob ng existing structure. The gospel begins to change structures by changing people within structures. Kaya yung Christianity is not a duty eraser. Hindi nito binubura yung responsibilities mo. It is a duty director. Hindi redirect nila yung relationship towards righteousness and mercy. At dito nagbabago yung lahat dahil kay Onesimus, dahil Christian na siya, hindi na lang siya basta servant, kapatid na rin siya. Now, both Onesimus and Philemon are members of God's family. They are equals in Christ. And this aligns with the New Testament pattern. Sabi sa Ephesians 2:19, believers are members of the household of God. Sa Galatians 3:28, you are all one in Christ Jesus. Meaning sa church, even sa church natin or sa ating grupo, may differences pa rin in roles. May elders,
may deacons, may Sunday school teachers, may members, pero walang hierarchy of worth. Before Christ, parehong sinners. In Christ, parehong saved by grace. Now, si Onesimus at Philemon, parehong kapatid sa pananampalataya. At dito rin po mapasok yung earlier na language, na useful language na ginamit ni Paul. Si Onesimus dati, hindi talaga kapaki-pakinabang, pero ngayon, useful na. At hindi ito empty optimism o wishful thinking lang. Bunga ito ng grasya ng Panginoon. At sakto dito yung lumang linya ng commentary, sabi, such changed characters often become a blessing to all among whom they reside. Ibig sabihin, kapag tunay ang pagbabago, damdam ng buong paligid. Why? Because grace produces new fruit, grace produces new trust and new service. Hindi lang reset button, kundi merong forward na movement tulad nung lesson kanina about justification and sanctification. Justification is from darkness to light, whereas sanctification is from light to a brighter light. So may hindi lang reset button, hindi lang from dark to light, kundi from light to a brighter light. And again, itong mga bagay na to pasok din sa reform anchor natin na tugma sa heartbeat ng point na to. Sa Westminster Confession of Faith 26.1, sabi doon, ang mga saints ay united to Jesus Christ and have communion in each other's gifts and graces. At dagdag pa sa 26.2, saints by profession are bound to maintain a holy fellowship and communion. So in short, kung ginawa na tayo ni Kristo na isa, hindi po pwedeng manatili rin yung relationship sa lumang categories forever. Katulad din ng sanctification, may progress. So ganun din sa relationship, ganun din sa fellowship. Hindi pwedeng manatili ang relationship sa lumang categories forever. The gospel binds us hindi lang to tolerate each other, kundi to pursue fellowship, lalo na kapag malinaw at totoo ang repentance. And sa atin, we may all have tendencies na we prefer one brother or sister over another. Pero tandaan po nawa natin that we are all brothers and sisters in Christ. Equal mo before Christ. Parehas kayong saved by grace. Parehas kayong dependent sa mercy ng Panginoon. So let's strive to extend our right hand of fellowship to everyone. So kung paano kasi natin tinitreat yung brothers and sisters in Christ family, it reflects yung tunay nating Christian commitment. Hindi lang ito theology sa isip. Again, paulit-ulit nating sinasabi, itong Philemon, it's not just about concepts, but it is also about application. Hindi lang ito theology sa isip. Lumalabas ito sa pakikitungo natin sa bawat isa bilang mga magkakapatid kay Kristo. So gayon din, may tao ba tayo sa buhay natin na kaya lang natin tignan by roles? Na nakikita lang natin itong taong na to as an offender, as a debtor, as a problema, or nami-mirror natin lagi sa kanya yung mga dati niyang kasalanan, na nakasakit to sa akin ng sobra, pero nahihirapan tayong tignan siya as brother or sister in the Lord. Saan kaya tayo tinatawag ni Lord to apply itong in the Lord lens? Gaya ng sinasabi sa verse 16, baka ang next step ng spiritual maturity mo ay hindi bagong knowledge, kundi bagong way of seeing a fellow believers through the gospel. And again, yung gospel turn natin, this is what Christ did for us. He didn't just forgive, He adopted. He didn't just cancel our debt. He brought us into the household. That's why relationships can be redeemed, because Christ's finished work redefines people and rewrites relationships. Mula sa pagiging offender and offended to family under one Lord. And that's a relationship redeemed. And now let's look at it in the light of Christ and His finished work. Mga kapatid, kung titignan natin yung Philemon 12-16, walang mahabang Christology lecture, pero punong-puno to ng Kristo sa pagitan ng mga lines. Una, makikita natin si Kristo sa heart language ni Paul. Sabi niya, sending my very heart. Parang echo ito ng gospel mismo na God did not send a cold message from a distance. Hindi
malabong mensahe. He sent His Son, the beloved, for sinners. Sa Bible, ganito yung pattern, hindi lang tayo pinadalhan ng instruction, pinuntahan tayo ng Panginoon. Like the good shepherd who goes after the lost sheep, or like the father who runs to meet the returning prodigal son. So in other words, even in Paul's heart language, we get a shadow of Christ's heart. He moves forward, or he moves toward offenders to bring them home. Pangalawa, makikita natin si Kristo sa voluntary goodness sa verse 14. Paul refuses compulsion, not by compulsion but of your own accord. Bakit? Because the gospel doesn't produce robotic love, or doesn't produce robotic obedience. Christ changes the heart, so obedience becomes willing. Parang yung story ni Zacchaeus, di ba? Ilang beses na preach dito ni Brother Jay. Hindi siya pinilit ni Jesus magbayad, pero after grace met him, kusa niyang sinabi, if I have defended anyone, I restore it fourfold. And that's the kind of goodness the gospel creates. Hindi po force na performance, kundi heart level fruit. Kaya si Paul, ayaw niyang pilitin si Philemon kasi ang tunay na receiving, ang tunay na forgiveness dapat galing sa pusong binago ni Kristo. At pangatlo, makikita natin si Kristo sa phrase na in the Lord. Di ba? Lagi natin sinabi natin kanina, saan ba tayo hinuhubog ng Diyos dito sa in the Lord lens na to? Hindi ito decoration, itong phrase na to, itong ground of everything. Kasi Onesimus and Philemon are not reconciled dahil lang mature believers na sila, or dahil nice sila, or just because they feel good towards each other, but because they share the same Lord. They share the same Savior. They share the same Father. In Christ, meron pong bagong identity. Beloved brother, kaya may bagong relationship. Hindi na master-servant, hindi na offender-offended. May bagong relationship. Siya yung new category that redefines everything. Kahit tayo before, yung category ng relationship natin, ano bang category ng relationship natin? Maaaring magkaklase lang tayo, magulang, anak, maaaring magkaibigan, pero once binago na tayo ng salita ng Panginoon, we are all brothers and sisters in Christ. So ganun din, when the Bible says believers are members of the household of God, sabi sa Ephesians, it means the gospel doesn't just fix individual guilt, it forms a family. Kaya yung reconciliation dito is not mere conflict resolution, it is gospel family life in action. At higit sa lahat, Christ is here as the true redeemer ng mga relationship. Kahit tumatakas tayo at ayaw nating i-acknowledge, ayaw nating harapin yung sin natin, siya yung dahilan kung bakit possible ang returning, because He paid for sin. Possible ang receiving willingly because He received us. And possible ang redefining at redeeming of relationship because He adopted us. In short, the letter works because the cross worked. Without Christ's finished work, Paul's appeal would just sound like moralism na ituro rin kanina, na be nice, forgive, move on. Pero dahil finish ang work ni Kristo, Paul's appeal kay Philemon becomes gospel power. Receive him as a brother in the Lord. Para maramdaman natin kung gaano ito kahirap, isipin natin si Corrie ten Boom. Isa siyang Dutch Christian na nakulong siya sa Germany noong World War II during the Holocaust. So doon, namatay po yung kapatid niya. Kapatid niya pangalan si Betsy sa isang death camp. At pagkatapos ng war, nagturo siya tungkol sa forgiveness. So tapos na yung war, nagtuturo siya about forgiveness. At while teaching, may lumapit po sa kanya, dating guard doon sa camp na yon. Naging Kristiyano na daw yung guard na yon. And then that guard asked, tinanong siya, will you forgive me? So it turned out na yung guard na yon, yung guardian na yon, ay isa sa responsable sa pagkamatay ng kapatid niya na si Betsy. Hindi yun maliit po na kasalanan, personal trauma yon kung titingnan natin. Inamin ni Corey na hindi niya kayang magpatawad sa sarili niyang lakas, pero nanalangin siya at sa tulong ng Diyos, inabot niya yung kamay niya. Forgiveness did not erase the past,
but it transformed the relationship from enemy to brother under the same mercy of Christ. So ganyang kabigat yung Philemon 12-16. Hindi to shallow reconciliation. Ito ay gospel level grace. And that's the point. Yes, on the earthly perspective, ang hirap magpatawad lalo na kapag grave offense, kapag personal, kapag may nawala, kapag mayroong nasira, kapag if it hits home. Pero when we look to Christ, we remember He bore our sins. He forgave what no ordinary man can forgive. Only God can do that, mga kaibigan at kapatid. And Christ did. And that means two things at once. Una, it humbles us kasi kung si Kristo lang ang kayang magbayad ng kasalanan, then hindi ko pala kayang bayaran ang kasalanan ko. And therefore, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko no matter what sacrifices I make. At pangalawa, it empowers us kasi kung yung forgiveness ni Kristo ay totoong nakapagligtas at nakapagpabago, then the same grace can also teach us how to forgive. Hindi by pretending the offense was small, but by placing it under the mercy of the Savior whose work is finished. Kaya mga kapatid, yung redeemed relationship na pinag-aaralan natin ngayon, makita natin dito sa Philemon 12-16, hindi lang po yan sentimental story. It is not sentimental na, nagkabati na sila, nagkaayos na sila, ang cool naman. Or it's not just sentimental, it's gospel. Philemon 12-16 is not light reading. Hindi to Christianized story lang. It's about a real offense. Diba nakita na? It's about a real offense. It is about a real return. It's about a real redeeming of relationship. It's about a real reconciliation. Si Onesimus, nagkasala, tumakas, may iniwang sira at posibleng loss. Ngayon bumabalik siya not just physically, but with repentance that is willing to face what was broken. At yung tanong, hindi lang nagbago ba si Onesimus? Kasi repentance shows itself in returning. Ang mas malaking tanong, handa bang mag-receive si Philemon willingly? Because grace shows itself in willing receiving, not forced compliance. And again, mas deeper question, or the deepest question is, will they now see each other in the Lord? Because redemption shows itself in redefining, no longer merely defined as roles, offender, offended, but the family under one Savior. Parang sa mga Bible narratives, ganun din yung ginawa ni Jesus sa atin, like the prodigal's father who didn't deny the sin but ran to welcome the son, like Zacchaeus again, whose encounter with Christ produced a willing turning and restitution. Yung ebanghelyo ay hindi po natatapos lang yan, hindi lang natatapos ang ebanghelyo sa I feel bad. Because the world can do that. The world could say, I feel bad. Hindi natatapos yung gospel doon. It moves toward truth, it moves toward reconciliation, and it moves towards new life. Because redeemed means more than forgiven. Forgiveness answers, will you cancel the debt? Pero yung redemption, ang sinasagot noon, will you restore what was broken and give it a new, better identity? Paul isn't only asking Philemon to drop charges. He's asking him to receive Onesimus bilang pamilya. In a sense, forgiveness merely clears the ledger, but redemption rewrites the story. So again, so redemption here is not just personal conversion. It's a broken bond being reframed, na nire-restore and transformed under Christ's grace and worship, where truth is faced, love is practiced, and identity is recentered in the Lord. Kaya mga brethren, kamusta ba yung relationship natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya? May relationship ba tayong tinatakbuhan parang si Onesimus before grace? May tao ba tayong hindi matanggap parang si Philemon naman na na-offend at pwedeng mga rapatan ng distansya? Or may identity ba tayong hindi pa na ipapasa ilalim kay Kristo kaya hanggang ngayon nakapako pa din siya sa worst chapter niya? Ang tingin natin ay hindi brother or sister in the Lord. The call to believers is simple but heavy. Obey Christ because He redeemed you. Don't settle for relationships managed, tolerated, or civil lang. Pursue a relationship redeemed
where the offender returns in repentance, di ba? Onesimus returns in repentance, where the offended receives in grace, si Philemon naman yun. And both are redefined under Christ's lordship as family. Ultimately, hindi lang natin pinapanood si Paul na mag-mediate. We're seeing a shadow of the greater mediator, si Kristo mismo. The cross is not just the message that saved us. It is the power that heals what sin destroyed. And to friends who are not yet in Christ, don't just see yourself bilang si Onesimus na isang tao with guilt, a person with guilt, a person with shame, or a person with a bad record. See the bigger invitation of this passage. Kung nagtatago ka pa din, kung tumatakas ka pa din, katulad ni Onesimus at some point, kung tumatakas ka pa din, para harapin yung kasalanan mo, you can return. Diba? The gospel is calling you to the same movements you just heard sa teksto ngayon. Katulad ni Onesimus, may panawagan to return. Huwag mong takasan ang kasalanan mo. Stop running from God and face the truth of sin with repentance. At sa pagtalima mo sa panawagan na ito, God will not meet you with cold condemnation. In Christ, He receives sinners like the Father welcoming the prodigal, not because the Son earned it, but because mercy is real. At hindi ka lang niya papatawarin tapos papabayaan ka na lang niya. I-redefine ka niya sa Panginoon. A new creature, hindi ka na outsider, kundi bahagi ka na ng kanyang sambahayan. Kaya nananatili yung pangako sa Romans 8:1. Sabi po sa Romans 8:1, mga kaibigan, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya magsisi ka, talikuran mo ang kasalanan, manampalataya ka, magtiwala ka kay Kristo lamang at matatagpuan mo yung patuloy na pinapakita ng Philemon, a grace that receives, peace that restores, and a Savior who redeems relationships from the inside out. Manalangin po tayo. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa katotohanan na inyong pinahayag ngayong umagang ito. Nagpapasalamat kami for redeeming us when we were far and undeserving, at naway bigyan niyo kami ng humility to return in repentance, especially kung may mga bagay na may mga besetting sin na patuloy na lumulukob sa amin. Give us also humility to return in repentance kung may mga bagay na hindi namin mabitawan, and also grace to receive willingly, and also faith to see people through the lens of in the Lord, na makita namin even yung aming mga kapatid sa pananampalataya na kami mga magkakapatid, at naway i-nurture nyo yung aming mga fellowship, yung aming pagmamahal towards one another, and may you redeem our relationships for your glory and for the good of your church. Maraming salamat din sa patuloy niyong pag-sustain sa aming iglesia, patuloy niyo kaming tinuturuan sa iba't ibang bagay, at nawa ang mga katuruan na ito ay magdulot sa amin ng kabanalan, gayon din ng pagmamahalan as a fellowship. Samahan niyo kami, Panginoon, sa mga natitirang oras ng araw na ito. Gayon din, Panginoon, kami humihiling na kayo po ay kumilos sa puso ng aming mga bisita, aming mga anak at mahal sa buhay na wala pang tunay na pagkakilala sa inyo. Nawa hindi lamang naitanim sa kanilang puso ang mga naihayag na katotohanan, kundi magbunga ito sa kanilang mga buhay. Maraming salamat. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hinihiling po ang kapulungan na tumayo. In response to the preaching, tayo po ay umawit. I stand amazed in the presence. Tunay nga nakakamangha na makita natin natin sarili that we're that Onesimus ones. And there is a loving God na tinanggap tayo sa kabila ng ating pagkukulang sa Kanya. Hanggang sa kasakuluyan na natili tayong nagkakamali sa Kanya. We offended our God every hour, every minute. But
we're standing in a God na forgiving sa atin. Sing, I stand amazed in the presence. Muli, aming Panginoon, dakaya at makapangyarihan sa lahat. Salamat pang muli sa pagpapakain ng aming ka-espiritual na pangailangan ng namin, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, na binusog niyo ang aming espiritu, Panginoon, na iyong salita, na pinalalahanan kami, Panginoon, kung ano kami. We are ones that Onesimus in our life. Tunay din, Panginoon, na meron kaming dilemma in our situation, Panginoon. Tanggapin man namin yung hindi. There are times that it's really hard to forgive. It's really hard to accept someone na lumalapit when we are greatly offended by. Pero salamat, Panginoon, sa pagpaalala na we are also that person na who greatly offended you. Ngunit salamat, just like what we have seen, you have an amazing grace, you have a wonderful grace, Panginoon. What an amazing love, Panginoon, na sinagpapala sa amin na you are that God who forgives. Bagamat araw-araw kami nagkukulang sa inyo, every minute, Panginoon, nagkakasala kami sa inyong harapan, but you are there to forgive me. Nawa, Panginoon, ito rin maging damdamin namin
maging sa loobin namin, sa pananaw namin sa buhay. And this coming week, Panginoon, as you prepared us, may this type of spirit, Panginoon, ng mamayani sa aming puso. Palalahanan kami kung gaano kami makasalanan at kung paano kasagana ang iyong biyaya, Panginoon, na manatili kaming magkaroon ng forgiving heart. Magkaroon kami ng burden to reach our loved ones and maging mas maalab yung panalangin namin, Panginoon, sa pagkilos, lalong higit sa aming mga loved ones, sa mga anak, sa mga magulang, sa mga pinsan, sa mga kapatid na hindi pa na nakakilala sa inyo, maging mas maalab naman yung pag-abot namin, hindi lamang sa pagbigay ng pagkaroon ng small talks, pagkaroon, Panginoon, ng pag-grab ng every opportunity to present the gospel, bagkos magkaroon kami ng earnest prayer in our heart for our lost loved ones. Muli, sa fellowship namin, Panginoon, sa aming lunch fellowship, we ask, Panginoon, ang iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Hayaan na, Panginoon, sa pag-fellowship namin until we met you again in worship mayong hapon, ay kayo po, Panginoon, malawahati sa aming kalagitnaan. Hayaan na, Panginoon, na kayo ang aming bigyan ng papuri sa araw na ito at huwag niyo hayang, Panginoon, ang pagkilos ng aming kaaway na agawin yung mga butil na itinanim mo sa aming puso at isipan, Panginoon, na maagaw ito for other things sa araw ito. Bagkos, let it be, Lord, that this day we will offer to you in worship and thanksgiving with you. Muli, Panginoon, samahan niyo kami sa aming paghiwa-hiwalay at sa fellowship namin, Panginoon, kayo pong manguna sa amin. In Christ's name.